Mga master, na-encounter nyo na ba sa inyo mga motor yung Error 96 at 46? Ang Error 46, ang tinutukoy niyan is yung regulator ng Yamaha Sniper 150, Sniper 155. Yung Error 96 naman, battery. Okay. So sa video ito mga master, ituturo natin kung paano mag-manual testing ng regulator. Gamit lang yung test light. Ito lang mga master. Dito, malalaman nyo mga master kung sira na yung regulator nyo or hindi pa. Gamit lang ang test light. Okay. So ano-ano nga ba ang mga kailangan natin para ma-test natin yung regulator? Okay. Siyempre, test light. 3 wire. Yung horn socket. 3. At siyempre, battery. Kailangan nyo to. Okay. Ginawa ko itong video mga master kasi marami akong naaayos na motor na Error 96 at 46. Gumagastos sila ng pagkalaki-laki pero hindi pa rin nasasolve ang problema. May na-encounter nga ako umabot ng 6,000. Error 96 at 46 lang, hindi na-solve. Okay. So, kunting trivia mga master. Alam nyo ba yung mga Sniper 150 at mga Sniper 155 or ibang mga motor, kahit walang battery, ay umaandar po yan. As long as good yung kanyang regulator. Okay? So, bakit umaabot ng ganong pagkalaki-laki na pera, pero hindi pa rin naaayos? Okay? So, dito mga master, ituturo ko manually kung paano mag-testing nito. So, magkano nga ba to? 1.7 to mga master. 1.7 to. Kung sakali kasi magkakabaliktad-baliktad kayo ng pag-re-repair, hindi nyo inuna yung pinakapuno tapos nagpalitan lang kayo nito, yung pala yung sira yung stator, tapos bumili kayo nito, sinalpak nyo agad, hindi nyo naman chinek yung stator, ang mangyayari, yung bagong regulator, sisirain din to. So sayang yung 1.7 na binili nyo para sa bagong regulator. Okay, so heto ang proseso mga master. Okay, para maiwasan natin yung mga doble-dobleng gastusin. Okay? So, proceed na tayo. So, dito mga master, aalamin muna natin yung mga orientation ng pin ng regulator para hindi kayo malito kung saan nyo isasalpak yung mga wire na to. Okay? So, dito mga master, dito sa kaliwa. Okay? So, ayan. Pinaka-top. Ito. Top. Yan, yan. Ito. Ito yung negative. Okay? Kanan, ito naman yung positive. Dito na connect yung battery. Okay? Di battery, ignition switch, at yung starter, motor, at relay. Okay? Dito na connect mga master. Tapos yung dalawang pin sa baba mga master, ito yung galing stator. AC current po ang pumapasok dyan. Okay? So, dito mga master, ituturo ko kung saan dito sa apat yung input at output. Okay? So, dito sa kaliwa, sa pinakataas, ito yung negative. Input yan mga master. Tapos, dito sa taas, sa kanan, ito naman yung positive output yan. Tandaan nyo mga master, output. Tapos, yung dalawang pin dito sa baba, input ito mga master. AC current po ang pumapasok dyan, galing stator. Ito yung apat na pins ng regulator kung saan dyan yung input at output. Okay. So, heto na mga master yung ating gagawin. Mag-testing na tayo. Okay. So, kailangan natin, heto, 3 wire na horn socket. Yung black wire mga master, dito natin sasalpak sa kaliwa na top. Ayan. Salpak ba? Ayan. Kaliwa. Top. Tapos, yung dalawang red dito sa baba. Baliktaran yung mga master. Walang problema dyan kung saan nyo malalagay. Basta, walang problema kung saan horn socket na to ilalagay. Kaliwa at kanan ba. Basta, supplyan nyo ng galing battery na positive. Okay, ayan. Salpakan nyo muna ng wire na dalawa. Okay, so ayan.
Okay? So kita na siguro yung mga master, ano? Ayan. So dito, yung pinaka-top sa kanan, bakante natin yan kasi tutusukin natin yan ng test light. Okay? Yung probe ng test light, tutusukin natin yan. Diyan natin itutusok mamaya. Okay? So ang gagawin muna natin mga master, susupplyin natin to ng negative at positive. So ngayon magtatanong kayo, di ba sabi mo Paps, yung dalawang pin dito sa baba, ito, supply niyan is AC. Hey, ito naman yung battery is DC. So pwede ba yon? Pwede mga master. Testing lang naman to. Hindi mo naman to gagamitin sa motor mo. Okay? Testing lang to. Walang problema nito mga master. Subok na to mga master. Marami akong nagagawa na ganito. Walang magiging problema. Okay? So ito, ayusin ko lang yung ating camera. Yan. Okay, so yan. So yung mga master. Okay. Battery. Regulator. Okay. So ito. So dahil maiksi, maglalagay tayo ng extra na wire dito sa positive. Okay? Ayan. Madaling sundan to mga master ha. Madali lang to. Sa gusto mag DIY, pwede itong sundan mga master. So hindi naman lahat ng nagdi-DIY na nagtitipid. May mga gusto lang talagang matuto. Kagaya ko dati. Gusto kong matuto. Ngayon natuto na ako mga master kaya sinishare ko rin sa inyo. Ayan. So yung dalawang wire na red, kung saan nakakonect sa dalawang pin sa baba ng regulator, ilagay natin sa positive terminal ng battery. Tapos yung black wire, kung saan nakakonect sa negative ng regulator, i-connect din natin sa negative ng battery. Ayan. Ito lang yung mga kailangan yung mga master, basic na basic. Hindi na kailangan ng mamahaling gadget or mga diagnostic tool para ma-test nyo kung sira na ba yung regulator or hindi pa. Okay? Tapos, yung ating test light, yung alligator clip or yung ating clip, ilagay natin sa negative ng battery. Okay? Tapos yung ating probe ng ating test light, dito natin itutusok sa bakante. Ayan. So dapat pagtusok natin, iilaw. Pag hindi umilaw, ibig sabihin may problema yung ating regulator. Kailangan ng palitan. Ito yung unang testing ha. May pangalawa pa tayo. Huwag kayo mag-skip mga master. Baka mag-skip kayo. Kailangan nyo yun. So tandaan nyo mga master, yung taas na pin na titestingin natin, output yan ha. Output. Okay? Output. Palabas. So dapat iilaw yung ating test light. So good. Umilaw. Walang problema. Okay? So sa linya na to. Pangalawang testing. Dito natin mako-confirm kung talagang busted na ba yung regulator o hindi pa. Okay? So ang gagawin natin, hugutin natin yung dalawang red dito sa pagkaka-terminal ng regulator. Alisin natin yan. Dalawa. Okay. Tapos, alin dito sa dalawa, ilagay mo naman sa linya ng positive. Okay, sa taas, dito. Dito sa taas mga master ha. Dito, ito. Ayan. Yeah. Wait lang. Yan. So yung isa, bakante yan. Hindi natin gagamitin to. Bakante na yan. So tandaan nyo mga master ha. Dito, aalamin natin kung may sirang diode dito sa rectifier. Tandaan nyo, heto ang positive ng ating regulator. Okay? Dito, nakakonect yung battery pag sinalpak natin to sa ating motor. Okay? So dapat, pag nakasalpak na yan sa ating motor, dapat walang lalabas na supply dito sa baba. Kasi nga, yung baba is input yan. Input. Dapat papasok ang kuryente dyan mga master, hindi palabas. Okay? So yan. Dito titestingin natin kung busted na ba yung diode dito sa loob or hindi pa. Okay? Last testing to mga master na manual.
Okay? So, tetestingin natin yung pinakakaliwa. Dapat walang ilaw. Pag may ilaw, sira. Okay? Walang ilaw yung ating test light. Sa kabila. Good. Okay. Good siya mga master. Ibig sabihin, working yung ating regulator. So, ito. May konting tip ako dito sa akin na experience sa pagte-testing na to. Okay, so balik natin yung camera. Share ko lang sa inyo mga master. So, katulad kanina sa ating pagte-testing, wala tayong nakitang problema sa regulator. Wala tayong nakita. Tinesting natin yung input at output. Lahat sumusunod. Ibig sabihin, pag input, input lang. Walang palabas. Okay? So, pag output, ibig sabihin, palabas. Walang nakakapasok. Okay? So, may na-experience akong isang motor na kagayang ganon. Walang problema. Lahat working yung kanyang bawat terminal. So, ngayon, nung sinasalpak ko yung regulator at in-start ko, kasi pag sira kasi yung regulator ng motor ninyo, at may laman pa yung battery, aandar pa rin naman yan. Basta may laman pa yung battery. So ngayon, error 96 at 46 din yon. So nung pag-start ko, umandar. Okay? At tinesting ko yung regulator niya katulad ng ginawa natin dito ngayon. Working lahat. So pag-start ko, parang hindi siya nagkakarga. Kasi habang umaandar yung motor, katagalan naglalamya yung tunog ng makina. Pahina ng pahina. Okay? So ang ginawa ko, dahil wala akong multimeter, dapat meron din talaga kayong multimeter. Dapat. Kung wala talaga, daanin nyo sa experience. Okay? So ganito. Dahil pumapalya na yung tunog ng makina, ang ginawa ko, pinatay ko siya. So sabi ko, bakit ganon yung motor? Bakit ganon yung andar? Working naman yung regulator. Working naman, walang problema sa terminal ng bawat pin. Walang supply. So bakit ayaw mag-charge? So ang ginawa ko, dahil wala akong multimeter or multitester, yung pang tinutusok na dalawa, katulad yan, kinapa ko yung regulator. Kinapa ko, napakalamig. Ibig sabihin, hindi niya kayang i-charge yung battery. Although na working siya, pero hindi niya kayang i-charge yung battery. Kaya, maganda mga master, magkaroon din kayo ng multimeter. O kaya yung mga, alam niyo yung mga digital na voltmeter, kahit yun lang, magkano lang yun, 350 or 250. Laking tulong yun sa inyo mga master. Para malaman nyo sa pag-testing nyo kung nag-charge nga ba or hindi. Katulad ng ginawa ko, working lahat ng bawat pin, pero nung sinalpak ko, hindi nag-charge. Okay? Yun pala, hindi niya kaya i-charge yung battery. Okay? So yun lang mga master, yung ating pag-DIY. Kung paano nga ba i-troubleshoot yung regulator ng Sniper 150, Sniper 155 na sira. Para naman hindi kayo gumastos ng pagkalaki-laki tapos hindi pa rin naaayos. Sayang naman yung pera. Okay? Siya nga pala mga master. Okay? Dagdag ko lang. Kung sakaling sira na talaga yung mga regulator nyo or yung mga rectifier na inaayos nyo, tapos yung customer nyo or ikaw wala ng budget, pwede kayong gumawa ng conversion. So, ang ipapalit nyo sa stock, yung 5 pins na regulator katulad yan. Okay? So, nagka-convert ako niyan mga master. Tapos, yung tutorial, ilalagay ko na lang sa link. Diyan sa baba ng description. Tapos, kung paano mag-manual testing ng linya ng stator, yung dalawang white wire, ilalagay ko na rin sa link sa baba. Meron tayo niya mga master. Step by step yon. So, walang skip yun mga master. Talagang actual ko yung ginawa sa motor. So, puntahan nyo lang yung baba ng ating title ng ating video na to. Tapos, hanapin nyo doon yung description.
doon ko ilalagay yung link ng pagka-convert ng regulator at link ng pagte-testing ng linya ng stator. Kung sunog na ba or hindi pa, gamit lang din ang test light. Okay? So this is Light Modifier, the wiring motovlogger. Ride safe and God bless. Mga master, ako ay nagsusumamo. Baka naman pa-follow sa aking Facebook page, Light Modifier. Pa-subscribe sa aking YouTube channel at sa aking TikTok. Meron din tayo. Follow mo na rin. Okay? Ride safe and God bless. Please support my content. Okay? Bye-bye.